ng San Juan, Batangas sa lambanog nilang mapapaalaika sa sipa. Hangad ng mga gumagawa ng lambanog doon na maipakilala pa ito sa buong mundo. Viva! San Juan! Viva! San Juan! Abot tengang mga ngiti, mga sigaw na mistulang musika sa pandinig. At mga indak na siguradong ikaw mismo ay mapapasayaw. Ganyan salubungin ng mga taga San Juan sa Batangas ang kanilang taunang Lambayok Festival na siya nagsisilbing pasasalamat para sa masaganang industriya ng palayok at ng alak na talaga namang tatak Pinoy. Ang lambanog. Ang inuming akala mo'y sa Tagayan lang bumabangka, pwedeng-pwede rin palang ihalo sa kapeng barako. Inumin na kung tawagi, Spike Cooler. Isang higo pa lang, pero talaga namang naninipa na. Binabalik-balikan po ito, lalong-lalo na po yung mga turista at ang mga foreigners. Bukod sa inihahalo sa iba pang inumin, ang simpleng lambanog, ginawan na rin ng iba't ibang flavor. Ilan lang dyan ang mansanas, orange at langka lambanog na bumibida na rin ngayon sa samot-saring okasyon. Ang pinakamalaking produksyon nito nang gagaling daw sa paggawa ng tinaguriang Lambanog Queen ng San Juan, si Nanay Leonisa. Para mas lalong sumarap at mag-iba't iba ang lasa ng aming lambanog, nag-try po kami, boom naman po yung aming mga flavors. Ngayon, abot na kami ng Bicol, sa Norte, at saka dito sa Laguna, Quezon, Batangas. Malaki na iaambag ng mga gaya ni Nanay Leonisa para mas mapalago pa ang industriya ng lambanog sa kanilang bayan. Katunayan nga, 80% ng supply ng lambanog sa buong probinsya ng Batangas ay nanggagaling sa San Juan. Yun nga lang, ang inuming tila naging bahagi na ng kaliwat ka ng kasiyahan, mukhang matatagalan pa bago maihilera sa mga kilalang inumin sa ibang bansa. Napakaganda po noon na makapag-export tayo. Habang gumagawa pa ng pangalan ang bayan ng San Juan pagdating sa industriya ng lambanog, pangunahin daw nilang layunin na madulungan at maparami pa ang mga mangangarit na gaya ni Mang Rodel, na halos 28 taon nang inaakyat ang matataas na puno ng nyog para makakuha ng tuba na siyang ginagamit sa paggawa ng lambanog. Hindi alintana ni Mang Rodel ang panganib sa kanyang trabaho. Para sa kanya, ang biyayang nasa tuktok ng bawat puno ng nyog na kanyang inaakyat, ang tagumpay ng mga taga San Juan. Nag-aralan na rin po kahit medyo delikado talaga eh. Puhunay buhay talaga ang puhunan namin sa pangarit. Babalak nga talaga na magkaroon po ng isang asosasyon or yung pong isang grupo ng mga maglalambanog para lalo po nila mapangalagaan. Marami pang puno ng nyog ang kailangang akyatin, pero singtayog naman ito ang pangarap ng mga taga San Juan na balang araw makikilala at matitikman ang lambanog hindi lamang sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Lala Roque, GMA News.